RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Sabina kay Janet Lim Napoles para sa Senate investigation, permado na ng Senate President. Ikalawang batch na makakasuhan sa pork barrel scam, posibleng may isampa bago ang undas. Mapagyanig sa Bohol at Cebu, posibleng umabot pa ng 1 buwan. Bilang ng mga namatay, nadagdagan pa. Ang pamilyang namatayan makatatanggap ng cash incentives mula sa pamahalaan. Yung bilang po ng lindol ay mababawasan. Pero yung total na tigil, hindi po naman kaagad-agad yan kahit mga buwan ay meron pa mga aftershock na minsan ay hindi na mararamdaman. Eleksyon sa Bohol pinagpaliban ng COMELEC, samantala mga gun ban violators lagpas na sa 400. Department of Labor dumepensa sa mga batikos. Para sa pagresolba sa problema ng walang trabaho sa bansa, inihirit. Tinututukan naman ng gobyerno yung lahat-lahat ng mga polisiya, regulasyon at sistema na kakailanganin para sa isang sustainable na growth sa ating bansa. Balitang negosyo, ang presyo ng bulaklak sa flower market sa Maynila nagsimula ng tumaas. At balita sa iba, yung at mga bumbero, hirap pa rin mapula ang wildfire sa Australia dahil po sa malakas na hangin at mainit na panahon. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. 7.2 earthquake, initial estimate, yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatog sa bawat puso ng sambayanang Pilipino. Natulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas, lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, sa bansa. RMN News Nationwide. Buhay Pilipinas, tanghali po ngayon na Lunes, October 21, 2013. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas, tayo live sa DXMB 648 RMN Malaybalay.
Live din tayo sa DXDR 981 RMN Dipolog, DZRS 1179 RMN Sorsogon, DYHP 612 RMN Cebu. Live international by www.rmnews.com/tv, WRMN New York, USA, at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Kasama napirmahan na po ni Senate President Franklin Drilon ang sabina para kay Janet Lim Napoles. Sinasabi utak sa 10 billion pesos pork barrel pan scam. Nabatid na ngayon lamang ito napirmahan ni Drilon dahil sa sumama ito napasama siya sa state visit ni Paulong Noynoy Aquino sa South Korea nitong weekend. Ang sabina ay naka-care of kay Police Director Carmelo Balmoria, isang Commander ng Special Action Force. Gagawin ang pagdinig sa November 7, Huwebes. Posibleng bago naman sumapit ang undas, may sampanan second batch sa mga kakasuhan hinggil sa controversial na pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, target nila may sampa ang kaso sa tanggapan ng Ombudsman bago ang All Souls Day break sa susunod pong linggo. Paliwanag ni de Lima kaya't na-delay ang pagsasampa ng kaso dahil sa dami daw ng mga dokumento na kanilang inihahanda. Kung tutusin, mas marami pa anya mga dokumento ngayon kumpara sa mga ebidensyang kanilang nakalap nung isinampa yung first batch ng kaso laban po sa mga sangkot sa PIDAP anomaly. Tumanggi naman ang kalihim na sabihin kung ilan at kung sino-sino ang posibleng makasuhan. Ikom din ang bibig nito kung mayroong sangkot na mga senador. Matatandaan una ng dinawit sa nasabing kontrobersiya sina Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jingo Estrada at Senador Bong Revilla. Ang PNP ho ay tiniyak ang kahandaan sa pagsisilbi ng sabina kay Napoles. Abangan ang detalye mamaya. RMN, tutok sa lindol. Mga kasama, umakyat na sa 186 ang bilang po ng mga namatay. 7.2 magnitude na lakas na lindol tumama sa Central Visayas noong isang linggo. Sa record ng National Disaster Risk Reduction Management Council, nadagdag sa bilang isang taga-Antiquera habang buwaba na sa 11 Boholanos naman yung nawawala o missing, pinaghahanap ngayon. Patuloy na dumadami ang natatalang aftershock sa Bohol at umabot na sa 2,211. Pinakahuli dyan ang 5.3 na lindol kanina alas 7 lamang ng umaga. Naramdaman po ng mga taga Isidro, Bohol. Samantala makatanggap naman ng 10,000 pesos cash assistance. Yung mga kaanak naman nasuwi sa naturang malakas na lindol. Hindi pa masabi ng PBOX kung hanggang kailan mararamdaman ang mga pagyanig. Ito yung mga aftershock sa Bohol. Sa kanilang monitoring, umabot na sa lagpas 2,000 ang natatalang pagyanig kung saan naramdaman ito kanina alas 7:03 na umaga na may lakas na 5.4. Naitala sa Tagbilaran City yan at bayan ng Balilihan. Napagtala rin ang hanggang intensity 5 na pagyanig sa may San Isidro, intensity 4 sa Metro Cebu at intensity 3 sa Tagbilaran. Paliwanag ni PBOX Director Renato Solidom, hanggat di pa na po napag-adjust yung mga bundok sa lalawigan, magpapatuloy pa rin yung mga aftershocks. Sa kabila naman ito, unti-unti na rin nababawasan ang bilang ng lindol, pero yung kabuang pagtigil ng mga aftershocks ay maaari pa magtagal na isang buwan, pero may iba pang hindi na rin daw mararamdaman. Katulad po ito ng isang malaking bus na napakabilis niyong dinadrag, bigla kayo nagpreno, ay hindi po kaagad-agad yan titigil at magkakaroon pa ng vibration, di po ba? Opo. So, ganun po ang mangyayari na ang mga bato po dito sa Bohol ay nag-adjust pa dahil po sa pagyanig na nangyari po ng Martes. Si PBOX Director Renato Solidom sa interview ng RMN. Ang Bohol, mga kasama, humingi po ng dagdag na tulong. Kasama natin sa Balita Live, Don Dibata. RMN Report. Nakiusap ang isang mambabatas para sa dagdag na tulong na maibibigay sa mga biktima ng 7.2 magnitude na lindol sa Bohol. Ayon kay Bohol Representative Rene Lampagos, isang malaking hamon sa pamahalaan ang pagbangon ng lugar. Bagamat may mga tulong naman anyang dumarating sa kanila, hindi pa rin ito sapat, lalo na sa mga aftershocks na nararanasan pa rin. Humihingi pa ang kongresista ng karagdagang tents at temporary shelters para sa mga evacuees dahil hindi pa magawang makauwi ng mga biktima sa pangambang magkalindol muli. Bukod dito ay kailangan din ng supply ng
langis at gasolina ang lalawigan para sa transportasyon ng mga relief goods. Nanawagan din ang mambabatas para sa mga donors na magbigay ng mga gamot para sa mga bata na siyang madaling nagkakasakit ngayon. Nagpasalamat naman ang mambabatas sa tulong na nakakarating sa kanilang lugar at mamayang hapon naman ay magpe-privilege speech sa plenaryo itong sila Lampagos para maihatid ang mga pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Ang Malacanang nagpaliwanag po sa mga residente ng Bohol na hindi pa nabibigyan ng ayuda ng gobyerno. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Iniyak ng Palasyo ng Malacanang na hindi kakalimutan ng gobyerno ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas. Ito ang sinabi ng Palasyo matapos ang reklamo ng ilang residente ng Bohol na hindi pa nakakarating sa kanila ang relief goods ng pamahalaan. Paliwanag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valtec, hanggang sa ngayon ay marami pa rin kalsada na hindi madaanan sa Bohol dahil nasira ito ng lindol at naputol naman ang maraming tulay doon. Pero sinabi naman ito na patuloy na naghahanap ng ibang paraan ang gobyerno para marating ang mga lugar na hindi naaabot ng tulong. Sa ngayon niya ay may 8.05 million pesos na halaga na ng relief goods ang nailabas ng Department of Social Welfare and Development para sa mga biktima ng lindol. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. RMN. Tutok sa lindol. Radyo mo nationwide. Ang PNP ay tiniyak po ang kahandaan sa pagsilbi ng sabina para kay Janet Napoles. Kasama natin sa Balita Live si Rhea Mamogay. RMN Report. Nakaantabay na ngayon ang Philippine National Police sa pagsisilbi ng sabina kay Port Barrel Scam Queen Janet Lim Napoles. Ito makarang pirmahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Teofisto Bingona III ang sabina ad testificandum na nag-uutos na paharapin sa pagdinig ng komite sa November 7 si Napoles. Ayon kay PNP Police Director Carmelo Balmoria, Commander ng PNP Special Action Force, nakahanda sila sa anumang ipag-uutos sa kanila ng korte. Siniguro nito na may sapat silang kakayanan para mabigyan ng seguridad si Napoles sa gagawin itong pagdalo sa Senate hearing kaugnay ng Port Barrel Scam. Kay Balmoria naka-address ang nasabing sabina dahil sa PNP Secretary naka-custody si Napoles na nanatiling nakadetini sa Fort Santo Domingo. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kasama na pagdesisyonan po ng Comelec Bank na ipagpaliban ang barangay election sa Bohol. Sa pamamagitan ng unanimous decision ng komite, ayon sa Comelec, maglalabas sila ng resolusyon bukas. Ang kanselasyon ng eleksyon sa Bohol ay bunsod na naganap na malakas na lindol sa Central Visayas sa pangkalahatan na nagresulta sa pagkawasak ng marami eskwelahan. Posibleng pagdarawsan nga ng halalang pang-barangay. Umakyat na sa 438 ang naitatala na ng Philippine National Police na lumabag sa gun ban ilang araw bago po ang barangay elections. Nauna sa listahan ng mga pasaway ay ang hanay ng sibilyan na nasa 410, sinundan na 16 na security guards, 5 pulis at 4 na sundalo at 3 taga-gobyerno. Sa 352 naman na sari-sari armas na rin ang nakukumpiska at 2,685 ang mga bala na nasamsam sa iba't ibang mga checkpoint operation. Kasama dumipensang DOLE, Department of Labor and Employment, sa mga patiko sa harap po ng paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Tatandaan sa nilabas na pag-aaral ng Asian Development Bank, outlook nila ay nakapagtala ng 7% sa ekonomiya ng Pilipinas ay naasahan po magiging matatag pa hanggang 2014. Pero ang hirit ng ilang ekonomista ay hinahanap daw nilang trabaho para matugunan na lumalaking bilang po ng mga walang trabaho para mapatunayan lumalago talaga ekonomiya ng bansa. Ang buwelta ni Labor Secretary Rosalinda Baldos, patuloy naman na kumikilos ang pamahalaan para magkaroon po ng trabaho ang mga unemployed. Sa katunayan, kaliwat kanan din ang ginagawa ng ahensya para mabigyan ng pagkakita ng mga tambay. Ang malaking hamon na lamang anya para sa mga unemployed ay kung paano makakwalify doon sa mga available na job vacancies na mula naman sa mga pribadong sektor. Naman tayong mga trabaho dito sa loob ng bansa at meron din tayong trabaho sa labas ng bansa at available naman ang information na yan sa ating website, sa ating PhilJobNet at ang hamon ay yung ma-qualify sa mga existing job vacancies. Yun ang kailangang napapaghandaan, yung employability.
at yung competency ng ating workforce na yun naman yung ginagawa ng gobyerno. RMN News, Negosyo. Taas na po ang presyo ng mabulaklak sa flower market, partikular sa may Dangwa sa Sampaloc, Maynila. 2 linggo bago magundas, tumaas na ng 20 pesos hanggang 70 pesos ang presyo ng mga bulaklak, depende sa klase. At mangilan-ngilan lamang ang namimili sa Dangwa sa ngayon, inaasahan ding mas tataas pa ang presyo nito habang papalapit ang undas. RMN News Abroad. Sa Australia, mga kasama, bukod po sa malakas na ihip ng hangin, nakadagdag pa ang mainit na panahon para mahirapan ang mga bumbero na mapula ang wildfire na nanalasa sa may New South Wales. Napagalaman ng sigit sa 200 kabahay na ang naabo. Habang karagdagang 109 pa ang nasira at isa na ang namatay. Ang nasabing wildfire ay sanhi ng makapal na usok na nakabalot ngayon sa Sydney. Live na live mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Yung narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ali na po ng Lunes, October 21, 2013. Mga taga Davao. Susunod na po si ang RMN News Diretso Balitang Davao dyan sa DXDC. Number 1 pa rin, 621. Panoorin po ating naging pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali sa YouTube. At lamang ang RMN News nationwide. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Thank you Lord, muli tayo nagkasama-sama. And happy birthday kay Manager Joel Sanson ng DXRC Zamboanga. Kasama niyo po serbisyo publiko sa ngalan ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Ang RMN Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News nationwide. Oras sa ng PhilHealth alas 12:17. Oras ay hatid sa iyo ng Palawan